At dahil sa lumpiang ito na dineliver ng aking kapitbahay, gusto ko lang mag-share ng something. It's about creating an opportunity for yourself. I am a real estate broker by profession at marami na po ako mga na-encounter na mga home buyers na nalalayuan sila sa isang lugar. Halimbawa, nag-work sila sa Manila, dun sila nagre-rent, dun sila nakikitira sa kanilang in-laws. Then, nag-decide sila na gusto na nilang magkaroon ng sariling bahay. Kaya lang sa Manila, hindi kaya. Masyadong mataas yung monthly amortization, tapos yung income requirement nila, kahit pagsamahin pa, yung income ng husband and wife or with co-borrower pa, hindi aabot. Syempre, dadalhin namin sila kung saan sakto at swak yung kanilang income requirements. And usually, makikita yan, mga housing na yan, sa Cavite, Bulacan, Laguna, Rizal, and yung mga nearby Manila. At yun, madalas, ang resistance dyan sasabihin, ang layo sa mga bilihan ng lahat, ang layo sa mga restaurant, ang layo sa mga bilihan ng merienda, ang layo sa palengke. Pero, sa totoo lang, ang hirap din kasing iparealize sa mga home buyers na kasi ma'am, dito po pasok yung income requirements nyo. Kailangan po talagang magkaroon ng compromise o mag-sacrifice one way or another, or else habang buhay ng mangungupahan, or else habang buhay ng makikitira. Ganun po yung nangyari kasi sa amin noon. Ako talaga ilaki sa Caloocan, sa Manila. And since ang kaya lang ng income namin with my husband as an OFW is sa Bulacan, nagsettle ako sa Bulacan kahit I am working pa sa Pasig at that time. And back to home buyers, sa sinasabi nila na ang layo naman yan, parang ang layo sa Kabayasnan. And yun nga po, make that as an opportunity. Create your own opportunity. Ano ba yung mga bahay na, ano ba? Yung mga bagay na nakikita mo na malayo sa lahat, di ikaw ang mag-business nun. Diba? Like this kapitbahay of mine, diba? From, sabi niya, housewife siya. Pero, dito, nakakreate siya ng income opportunity niya. Dahil ang sarap niyang magluto, ang daming umu-order sa kanya. Ito, tsaka yung sisig niya, the best, panalo yun. At saka yung kanyang gravy, ay nako, gusto-gusto ng mga anak ko. Marami rin dito sa subdivision namin. Wala namang pwesto, pero nagpo-post lang sila sa bentahan trend namin ng kanilang mga dito, hindi mo mamimiss ang Manila kasi parang may Starbucks dito. Kanya-kanya silang gawa ng mga specialty coffee, masasarap ng milk tea, mga matcha, may Dubai cookies pa nga. Merong carbonara, spaghetti, name it, nandito na, mga salad. And that's exactly my point. Kung ano yung namimiss mo sa Manila, na wala dito, ikaw yung gumawa ng opportunity kasi baka malay mo, ito pa yung way para makapag-resign ka from being an employee, makagraduate ka from being an employee to an entrepreneur or a business man, di ba? Kailangan lang talagang mag-compromise Kasi kung hindi, baka habang buhay ka na lang na mangupahan. Hindi naman bumababa ang presyo ng mga bahay at lupa. Ang bahay at lupa ay nag-a-appreciate yan over time. Kasi yung bahay nga namin na binili namin sa Marilao na ngayon ay passive income na dahil papaupahan namin siya as a commercial unit, nag-appreciate na siya ng more than 150%. Nabili namin yung sa halagang 850,000 corner lot siya. Pero ngayon, ang bilihan doon, a similar property is nasa 2.5 million na. So, yun lang, na-share ko lang bilang isang real estate broker. Baka gusto nyo i-consider yan sakali na nakapag-tripping ka na, nakapag-visit ka na, pero nalalayuan ka. Create your own opportunity.